Good day to all of you. Today is Tuesday and we are in the second day of our dry run for the distribution of modules. Our target level for this day, the first batch is grade 9 in the morning and second batch grade 10 to be held this afternoon. Again, there will be a time slot per grade section and parents must come only on the specified time. Yesterday's dry run for grade 7 and 8 were good enough. We avoided congestion. We managed to limit the stay of parents in getting the modules by 4 to 5 seconds only. In our second day of conduct, there will be employed improvements. We will put the modules inside the bag and the other modules will be put inside a plastic envelope. So the parents will get the modules. They will get the modules with a bag or with a plastic envelope. We really need to secure the learning materials and we have to make the modules intact. One thing we have to avoid damage in the modules when the parents get home. And these are the things that we will employ for the second day of the dry run in the distribution of modules. Our objective is clear in this simulation activity. We want parent and the school to get familiarized with our procedures in the distribution of module. Second, employing distribution without compromising the health and safety of our parents and of course the health and safety of our school personnel. Third, establish limited stay. Dapat hindi magtagal. Establish limited stay of the parents in getting the module, 4 to 5 seconds at the most. Dapat ganun lang ang itatagal nila sa pagkuha ng module. If all proponents will follow this, then the distribution will always be smooth and a COVID-safe activity. So, i-request natin yung ating GPTA officer para orasan yung bawat kuha ng mga magulang. Lisem, titignan natin ha. Orasan natin yung bawat kuha ng mga parent natin. Dapat ma-achieve natin yung 4 to 5 seconds lang ha. Okay. Alis na po. Sige, mami. Ano ma'am Lisel, na-achieve ba natin yung 4 to 5 seconds na yes po, sir. pagkuha ng mga Medyo magulang? mabilis pa po ng konti, sir. Mabilis pa? Opo. So, less than 5 seconds lang? Opo, sir. Wala pa po yung 4 seconds, sir. Wala pa po. Wala Mabilis pa po 4 yung, seconds? opo. Okay, Basta mabilis lang po yung kilos po ng magulang, sir. Madali lang po nila natin makuha, sir. Okay. May mga case tayo na mga bata na walang parents sa kanila dahil yung parent nila ay nagtatrabaho, nagwo-work abroad, At yung mga estudyante lang natin ang naiiwan sa bahay. So, ang gagawin natin ay dadalhin natin to sa kanilang barangay, at we will request the barangay na sila na ang magdala doon sa estudyante natin na nakalagay dito sa address, Naka-indicate dito yung full name ng students, yung address, tsaka yung barangay. Ngayon, i-request natin yung GPTA to bring this module to the barangay. Tapos yung barangay, i-request natin na sila na ang magdala sa bata na naka-indicate dito sa envelope. May mga case din kasi na dahil mahigpit yung barangay, hindi sila basta-basta nakakalabas.
At yung iba ay may takot, may fear, ayaw talaga nilang lumabas ng bahay. So what we do is, kung ganun ang situation, we will try na i-request din sa barangay, iahatid natin to sa respective barangay nila kung saan sila nakatira, kung saan ang location nila. Then, bahala na yung mga barangay personnel ang siyang magdala ng module door to door doon sa address nung estudyante o nung parent. So, i-request natin yung ating GPTA officer na, Sir, Sir Arthur, pwede mo bang dalhin yan doon sa barangay 132 yan? 132, sir. 132? Opo. Oo, dadalhin natin doon sa barangay. Si Top Caraldi po. At i-request natin na bahala na yung barangay personnel ang magdala doon door to door doon sa address ng constituent niya yan, residente nila yan. I-request natin na sila na magbigay dahil hindi makakapunta yung magulang at walang available na relative para kumuha ng module dito sa school natin, ha? Yes, sir. Sige, sige. Ito po yung kapitan natin dito sa Barangay 132, si Kapitan Alex Caralde. Kapitan Alex Caralde. At i-request natin, Kap, yung tulong ng barangay. Apo. Kasi meron kayong residente na estudyante namin na hindi nakakuha ng module o walang parent na available. So, i-request po sana namin na yung mga barangay personnel na lang ninyo ang magdala doon, door to door sa kanilang Sige tahanan. po, tutulong po kami. Sige pa, what ma? Lumaki ka. Hindi lang may punsalan ho. Opo. Ano? Kilala niyo, Kap? Kilala niyo? Opo, ang punsalan ho, taga dito, di ba? Mga punsalan dyan. Sige po, tapos yung napag-usapan na ho namin, nirelay ko na ho sa committee ng education na kung ano ho yung mga may tutulong sa module. Apo. Saka sa si Mike Pinugo na ho, saka si Ma'am Iris na po. Sige po. Kap, marami po yan. Initial pa lang yan. Bali, baka linggo-linggo ay nandito kami. Ay, okay lang po. Mas maganda ho kung sakali ho, barangay na lang din ho ang nyo. Para Sige ho po, din sige po, ho kayo Kap. umikot. Kuya Ben. Maraming salamat po, Kap. Ikaw Thank you rin yung po. pinakamahusay na kapitan dito sa Caloocan. Thank you rin po. Kap, maraming salamat po sa suporta niya, ha?